Ito mga kababayan, magre-react nga tayo dito no sa revelasyon ngayon nila Atty. Baligod patungkol nga po dito sa ICC no nung 2023 nung pag-imbestiga daw nila dito sa ating bansa mga kababayan na di umano'y ginastosan daw po sila talaga ni Saldico mga kababayan. So ito po si Atty. Baligod at itong mga ex-marines no mga kababayan na dito sa kanilang mga affidavit na sinusulat nila yung may alam daw po sila dito sa nangyayari noong December 2023. So pakinggan po natin mga kababayan si Atty. Baligod. Merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, na obserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes.
Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong nasentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavi Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavi Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o direspeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayon ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. So yun mga kababayan, no, ang revelasyon nila Attorney Levi Baligod kasama itong mga dating Marines, no, patungkol nga po dito sa nangyayari daw na investigation ng taga ICC dito sa Pilipinas nung pumunta sila dito, no, mga kababayan, at itong sinasabi nila na si Saldico umano ang nagbayad, no, lahat from accommodation, pagkain, transportation, lahat-lahat ng ginagawang investigation dito sa mga taga ICC ay gastos mga kababayan daw ni Saldico, mga kababayan, at pati dito nga sa mga witnesses di umano ni dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, na prinsintan niya, mga kababayan, daw ni dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, no. Kaya sa opinion ko dito, mga kababayan, no, kung totoo man ito ay napaka-easy lang nung ginawa ng taga ICC nung nag-imbestiga sila dito, kasi lahat provided na, mga kababayan, no, from food, accommodation and transportation ay nandun na lahat, mga kababayan, no. Hindi na po sila naghirap na mag-imbestiga, no. Pero yung aking opinion lang, bakit hindi po nila iniimbestigahan or bakit hindi nila ini-interview, kinakausap din, mga kababayan, no, para fair yung mga biktima ng mga adik
yung mga pamilya ng mga pinagre-rape, pinagpapatay ng mga adik, mga kababayan, bakit din po hindi nila in-interview no, ng mga taga-ICC? Kung iniimbestigahan nila lahat, so sana iniimbestigahan din nila, in-interview nila, kinausap nila yung mga pamilya ng mga biktima ng mga adik, mga kababayan, para malaman din ng mga taga-ICC ng mga banyaga, no? Kasi hindi naman nila alam talaga yung totoong nangyayari dito sa ating bansa, yung mga kriminalidad. Kasi mahalaga rin po na malaman at marinig nila yung mga salita ng mga sentimento ng mga taong mga law-abiding citizen, mga kababayan, kung whether or not pabor ba sila dito sa war on drugs, no, ng dating administration. Kasi sa aking opinion ay malaking tulong po yun, mga kababayan, talaga ma-minimize, no, hindi man po talaga totally ma-eradicate yung mga drug problems, no, at least ma-minimize, mga kababayan, dahil takot sila na gumawa ng hindi maganda, no, yung mga addict na yun, nagtatagaw sila kasi takot sila talaga, gaya po ng ibang bansa, talagang mahigpit, no, or mas mahigpit sila dito pagdating dito sa mga gitong klaseng gawain, no, at sa mga karumaldumal na mga krimen pa na talagang mayroong death penalty, kaya takot yung mga taong gumawa ng hindi maganda doon sa kanilang bansa, mga kababayan, no. At para din po sa aking opinion dito, kung totoo man ito, mga kababayan, na sinasabi nga nila Atty. Baligod, no, na si Saldico yung nagbayad dito, no, sa mga pag-iimbestiga ng mga taga-ICC dito sa ating bansa noong 2023. At kung tingnan nila, mga kababayan, no, kung si Saldico ay hindi most guilty, ay pwede itong maging state witness, mga kababayan, at malaking tulong itong investigation na ito doon sa kaso na kinaharap ngayon ni PRRD, mga kababayan. At samantalang naglabas po ng pahayag, mga kababayan, itong si dating Senador Antonio Trillanes patungkol naman dito sa mga revelasyon nga nila Atty. Baligod at ang mga retired Marines, mga kababayan, no, patungkol nga dito sa pag-imbestiga ng mga dayuhan ng mga taga-ICC noong 2023. At dito sinabi ni Antonio Trillanes, and I quote, "I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Zaldico for the ICC investigation or any other purpose. This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. I will be filing cyber libel cases against Attorney Levi Baligod, Mike Defensor, Jason Sa, and the 18 ex-soldiers and all those who are maliciously circulating this blatant lie. This is not new to me. I will not be distracted. Hahabulin ko kayo." End of quote. So yun po yung pahayag, mga kababayan, ni dating Senador Antonio Trillanes patungkol dito nga sa mga bagong revelasyon or dito sa mga revelasyon ni Atty. Baligod at iba pa, mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa mga balitang ito, no? Talagang nakakagulat ngayong araw itong kanilang press con doon sa may Green Hills, mga kababayan, no? So ano po masasabi nyo dito, please comment down below.